Hinihingal at kapwa-pawisan na bumagsak sa kama si Crystal at Darius. Kakatapos lang nila sa isang mainit na tagpo. It has been days since Crystal confessed to Darius at masasabi niyang sa loob ng nagdaang araw ay napakasaya niya sa piling nito. Walang araw na hindi nito pinaparamdam sa kanyang pagmamahal nito. Walang araw na hindi nito sinasabi ang katagang I love you. At aaminin niya na sa bawat araw ay mas lalong lumalalim ang pagmamahal niya para sa binata. Yumakap siya sa katawan nito. Sa kanya ginawang una ng braso nito. She really felt good when she is in his arms. Kapag nasa bisig siya nito, pakiramdam niya ay safe siya at walang kahit sino na makakapanakit sa kanya. Darius, pagkuha niya sa atensyon nito. Tugon naman ni Darius. I am actually curious about this. Bahagya siyang tumagilid at bahagya niya ring itinaas ang itaas na bahagi ng kanyang hubad na katawan. Then she looked at Darius with curiosity in her eyes. How did you know that it was me when we haven't even met yet? And, oh, I remember. You said that the moment you laid your eyes on me, ay nabihag ko na ang puso mo. Then, does that mean that we've already met before? When? Where? And how? Sunod-sunod niyang tanong na bahagyang ikinatawa ni Darius. Marahan muna na hinaplos ni Darius ang kanyang muka. Bago nito sinagot ang tanong niya na may maliit na ngiti sa labi. We were in college back then. We were in the same university, but we don't know each other. Oh, scratch that. Kilala pala kita. Ikaw lang ang hindi nakakakilala sa akin. You don't even know that I exist. Nagulat siya sa sinabi nito. Kung ganoon ay matagal na siyang kilala nito. Talaga? Pero, paano mo ako nakilala? Hindi naman ako sikat dati nung college para makilala mo ko. Did our paths somehow crossed? Pero kung ganon, then kahit paano naman siguro ay mamumukaan kita. I mean, with that handsome face of yours, I am pretty sure na kahit papaano ay magiging pamilyar ka sa akin. But no, I don't have any recollection of meeting you before. Pinilit niyang alalahanin kung nakita niya na ito dati. Ngunit wala talaga siyang maalala na nagkakilala o nakita na niya ito. Hindi mo talaga ako makikilala. For the Darius that was in college is totally different from the Darius now. Anito, bumuntong hininga muna ito bago ito nagpatuloy sa pagsasalita. I am totally different before, sweetheart. Big, thick, and round eyeglasses, braces, and fashionable. That's how I look while I was in college. I am a totally nerd. He continued and faked a laugh. Then a bitter smile appeared on his face. I used to be a bullied before. No one wanted to be friends with me since they find me ugly, unattractive, and boring. But I didn't really care about that. As long as I am doing good in my academics, then I am good. Muli na naman itong hinamplos ang kanyang pisngi. And his bitter smile was replaced with a sweet and loving smile as he stared at her. But then I met you, and you became my savior. You were so beautiful and mesmerizing that the moment I laid my eyes on you, my heart starts to beat rapidly. He was smiling and looked at the ceiling. Tila ba may inaalala ito. For the whole duration of the school year, wala akong ibang ginawa kung hindi ang tingnan ka na lang sa malayo. I tried to approach you, pero kapag gusto ko nang gawin, bigla na lang akong dinadaga. Isa pa naisip ko rin na baka hindi mo ko pansinin dahil sa itsura ko. I was scared. Kaya hanggang sa graduate ako hanggang tingin na lang ang nagawa ko sa'yo. Pero kahit graduate na ako ay hindi pa rin ako tumitigil sa pagtingin sa'yo mula sa malayo. I always follow you wherever you go, and whatever you do. He chuckled upon saying that. So you became my stalker? She asked while grinning from ear to ear. Tumawa muli si Darius. Well, parang ganun na nga. Pero hindi mo naman ako masisisi. You are so beautiful, kind and very loving daughter. You're almost perfect, Crystal. Kaya naman hulog na hulog ako sa'yo. Kahit nung malaman ko na tomboy ka ay hindi pa rin nagbago ang nararamdaman ko. Sa halip ay tumindi lang ang pagmamahal ko sa'yo. I tried, Crystal. Pinilit kong sarili ko na kalimutan ang nararamdaman ko para sa'yo. Pero sa tuwing nakikita kita,
o kahit naririnig ko man lang ang pangalan mo, bumibilis na kaagad ang tibok ng puso ko. You don't know how jealous I was with those guys and girls na nakakausap ka at nahahawakan ka. You don't know how I tried to murder them in my mind. Darius said through gritted teeth, and Crystal can clearly see jealousy in his handsome face. Sinubukan ko ulit na lapitan ka. Nag-practice pa ako ng mga sasabihin ko kapag nakaharap na kita. Pero nung nakita kita nakasama ang Andrel na yon, I realized na hindi pala tayo bagay. You are beautiful, smart and quite popular. At hindi ka nababagay sa isang katulad ko na kung manamit ay parang nagbebenta ng mga encyclopedia. Ni hindi ko pa nga napapatunayan ang sarili ko. Mas lalo pa akong nanlumo nang nalaman kong may girlfriend ka na. I was hurt. I was badly hurt. Every time she kisses you, hug you, holds your hands, or even tell you how much she loves you. Sobrang inggit ang nararamdaman ko. I was wishing it was me, Crystal. I was wishing na sana ako na lang ang humahalik sa'yo. Yumayakap sa'yo at humahawak sa mga kamay mo. I was wishing na sana masabi ko rin sa'yo kung gaano kita kamahal. Na sana ay maparamdam ko rin sa'yo ang pagmamahal ko. He looked at her lovingly again, and it made her heart beat rapidly. But it doesn't matter to me now. Ang importante sa akin ngayon ay nandito ka na. Kasama kita at mahal natin ang isa't isa. Anito nang may ngiti sa labi. Hearing those from Darius gave her an unconditional happiness. At dahil sa kasiyahang kanyang nadarama, ay hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. She grabbed his nape and kissed him on his lips. Kaagad namang sinuklian ni Darius ang halik na ibinigay niya. At nang maghiwalay ang kanilang mga labi, ay nagtitigan silang dalawa. At natigilan ang isa't isa. Naputo lang ang kanilang pagtititigan nang biglang tumunog ang cellphone ni Darius na nakapatong sa lamisita na nasa gilid ng kama. I'll take the call. Paalam nito sa kanya. Tumango naman siya bilang sagot. Sinagot nito ang tawag. At makalipas ng ilang minuto na pakikinig nito sa kung sino mang nasa kabilang linya, ay kumunot ang noo nito. When the call ended, Darius looked at her with a worried look on his face. Bigla siyang kinabahan. What is it? May problema ba? Nag-aalala niyang tanong rito. Saglit muna itong natahimik bago nito sinagot ang tanong niya. Your parents is in the hospital right now. Naaksidente sila. Darius said, and she swore. She felt her heart stop beating for a second. They were on their way to Manila at hindi niya na alam kung ano ang gagawin niya. Nang sabihin ni Darius na naaksidente ang kanyang mga magulang, ay halos mahimatay na siya sa naghahalong gulat, takot at kaba na kanyang nadarama. Kaya naman kaagad niyang sinabi kay Darius na umuwi na sila, na kaagad namang sinang-ayunan nito. Kaagad nitong tinawagan ng sekretarya nito upang magpadala ng chopper. At ilang minuto lang ay dumating na sila sa Maynila. Nang makarating sila sa Maynila, ay nakahanda na ang sasakyan nila patungo sa ospital, kung nasaan ang kanyang mga magulang. And while they were on their way to the hospital, ay mas lalo pang tumindi ang kaba na kanyang nararamdaman. Paulit-ulit siyang nagdasal. Natawag na nga ata niya halos lahat ng santo upang ipagdasal na sana ay maayos ng kalagayan ng kanyang mga magulang. At sa buong durasyon ng kanilang biyahe ay hindi binitiwan ni Darius ang kanyang kamay. Everything will be okay, Crystal. Your parents can get through this. Malakas sila, hindi ba? Malalampasan nila ito. He softly told her and cupped her face with his two hands. Ano man ang mangyari, always remember that andito lang ako, okay? I will never leave you, sweetheart. Everything is going to be fine, sweetheart. Everything is going to be fine. He continued and smiled at her genuinely. Saka siya nito niyakap ng mahigpit at hinalikan ng tuktok ng kanyang ulo. You think they will be fine? She asked as she hugged him back. Of course they will. Kilala mong mga magulang mo. Hindi sila kaagad sumusuko. Kaya sigurado akong hindi rin sila susuko sa pagsubok na to. Just keep on praying for them, sweetheart, and they will be fine. He assured her. At dahil sa sinabi nito, kahit papaano ay napanatag ang loob niya. Tama ito. Malakas at matatapang ang mga magulang niya. They can get through this. Nang kumawala siya sa yakap nito ay kanyang ikinulong ang mukha nito gamit ang kanyang mga palad. Thank you, Darius. Thank you for coming here with me.
Kung wala ka siguro dito sa tabi ko ngayon, baka hindi ko na alam ang gagawin ko. She sincerely told him. Kinuha naman itong isa niyang kamay at hinalikan ito. Ang isa naman niyang kamay ay kinuha nito at inihaplo sa pisngi nito. Basta kahit anong mangyari, andito lang ako. Hindi kita iiwan. Kung asan ka, andun din ako. I love you so much, Crystal. At kahit impyerno nang pupuntahan mo, sasama ako. Dahil simula sa araw na to, hindi ka na nag-iisa. Dalawa na tayo, Crystal. Dalawa na tayong haharap sa mga problemang darating. Hinding-hindi kita iiwan. Just promise me that you won't leave me. Nakangiti siyang tumango. Promise. Tugon niya sa kamuling niyakap ang binata. I love you, Crystal. Pabulong nitong saad habang magkayakap pa rin silang dalawa. Lumawak naman ang kanyang ngiti. I love you too, Darius. She answered at mas hinigpitan pa ang yakap sa binata. Matapos ang hindi niya alam kung ilang minutong biyahe nila, ay narating na rin nila ang ospital. Pagkapasok nila ng ospital ay kaagad silang nagtanong ng tungkol sa kanyang mga magulang. Then they rushed to the emergency room, kung saan naroroon ang kanyang mga magulang at saktong pagdating nila ay siya ring paglabas ng doktor. Sino ang mga kamag-anak ng mga pasyente? Tanong ng doktor. Mabilis naman silang lumapit sa doktor. Ako po ang anak nila. Kamusta na po ang mga magulang ko? Okay na po ba sila? Ligtas na ba sila? Sunod-sunod yan tanong sa doktor. Calm down, miss. Both of them were now in good condition. Mabuti na lang at hindi malaking natamo nilang mga sugat. For now, ita-transfer na muna namin sila sa kani-kanilang private room. Sagot ng doktor dahilan para mapahinga siya ng maluwag. Labis-labis siya nagpapasalamat sa Diyos at maayos ng kalagayan ng kanyang mga magulang. Thank you po, Doc. Pagpapasalamat niya sa doktor. Walang anuman, miss. O siya, maiwan ko na muna kayo. Tumango siya. Salamat po ulit. Aniya, nang makaalis na ang doktor ay binalingan niya si Darius na nakangiti sa kanya. See? I told you, they're going to be fine. Anito, naluluha na niyakap niya ang binata. They're fine. They are now fine. Sumisinghot na saad niya. Yes, they are fine now, sweetheart. Okay na sila. Pabulong nitong saad habang hinahagod nitong kanyang likod at hinahalik-halikan ng tuktok ng kanyang ulo. Ang takot at kaba na nadarama niya kanina ay tila bula na biglang naglaho. She's now at ease knowing that her parents are now safe. At iba yung sayang nadarama niya. She is very happy and very thankful that she can't help but cry. Shh, tahan na. Okay na sila. Stop crying now, sweetheart. Pangaalo nito sa kanya. Ngunit imbis na mapatigil siya sa pag-iyak, ay nagsunod-sunod lamang ang pag-alpasa ng kanyang mga luha. Humigpit rin ang pagkakayakap niya rito. Umiiyak pa rin siya at nakayakap pa rin kay Darius nang marinig niya ang isang pamilyar na boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Crystal? Babe? Nanlaki ang kanyang mga mata at nanigas ang kanyang katawan. Crystal? Ikaw ba yan? Muling tanong ng pamilyar na boses na yon. That familiar voice. She knew who is the owner of that familiar voice. Dahan-dahan siyang bumitaw mula sa pagkakayakap kay Darius, and without wiping the tears on her face, kinakabahan at dahan-dahan niyang nilingon ang pinanggagalingan ng pamilyar na boses na yon. At ganoon na lamang ang pag-awang ng bibig ng taong nagmamay-ari ng pamilyar na boses na yon. When she finally faced her. Amy, sambit niya sa pangalan ng nobya. Kitang-kita ni Darius ang kaba sa mukha ni Crystal nang lingunin nito ang nobya nito na si Amy, na tila hindi makapaniwala na nasa harapan na nitong nobya. Amy, kinakabahang sambit nito sa pangalan ng nobya. Fear and nervousness can be written all over Crystal's face. So he tried to reach for her hand, trying to tell her to calm down. Ngunit ganoon na lamang ang gulat niya nang mabilis nitong iniwas ang kamay nito. Nakakunot ang noo na tinitigan niya ang mukha nito but Crystal wasn't looking at him. Sabagkat ang mga mata nito ay nakatuon kay Amy. Ngunit hindi pa man natatapos ni Crystal ang sasabihin ay tinakbo na ito ni Amy at mahigpit itong niyakap. Nang bitawan nito si Crystal mula sa pagkakayakap ay ikinulong naman nitong mukha ni Crystal gamit ang mga palad nito. Oh my God, Crystal. I miss you so much. San ka ba nanggaling?
Alam mo bang sobrang nag-alala ko sa'yo? I've searched for you everywhere. But you're nowhere to be found. Saan ka ba nagpupunta? Kahit si Andre hindi alam kung nasaan ka. Crystal, where the hell have you been? Did something happen to you? Sunod-sunod na tanong nito. Kitang-kita ni Darius ang pag-aalala sa mukha ni Amy. But what really caught his attention ay ang mga kamay nito na nasa mukha ni Crystal. Kumuyom ang kanyang kamao. Bumangon ng selo sa kanyang puso. And what's making it worse is Crystal is not doing anything. Anong ginagawa mo dito? Tanong pabalik ni Crystal. Hindi man lang ito nag-abala na sagutin ang mga katanungan ni Amy. Ngunit bigla na lamang umiyak si Amy dahilan para mataranta si Crystal. At nagsimula itong aluin ng umiiyak na nobya. While Darius on the other hand was just staring at them. Habang ang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom. My mom, she had a heart attack, Crystal, at masama ang lagay niya. I don't know what to do, Crystal. Mabuti na lang at andito ka na. I need you right now, Crystal. I need you right now. Crystal, I need you. Umiiyak nitong saad sa kamuling yumakap kay Crystal. At ganoon na lamang ang pag-iigtingan ng mga panga ni Darius. Nang yakapin ito pabalik ni Crystal. Lihim siyang napamura. Gustong-gusto niyang hablutin si Crystal at ilayo ito mula kay Amy. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi muna siya makikialam. Hindi muna. Crystal didn't say anything. Nayakap lang nito ang nobya at hinahaplos ang likod nito. Wari pinapakalma ito. Nang kumalma na si Amy ay saka lamang ito bumitiw sa pagkakayakap kay Crystal. At nang magawi ang tingin nito sa kanya ay kumunot ang noon nito. Babe, who is he? Tanong nito. Nanlalaki ang mga mata na nilingon siya ni Crystal. She's lost for words. Tila hindi nito alam kung ano ang sasabihin. Sinalubong niya ang mga mata nito. Nagkatitigan silang dalawa. Ngunit ilang sandali lamang. At nag-iwas na ito ng tingin at sinagot nito ang katanungan ni Amy na siyang nagdulot ng kakaibang sakit sa kanyang puso. He's just a friend. Kaibigan ko lang siya. Mapait siyang napangiti. Just a friend? Huh? It has been 2 days magmula nang malaman ni Crystal na naaksidente ang kanyang mga magulang at bumalik sila ni Darius sa Maynila. At sa loob ng 2 araw ay sila ni Amy ang palagi magkasama. Marami itong tanong sa kanya. Mga tanong na hindi naman niya magawang sagutin. At sa huli ay inililihis na lamang niya ang usapan. Marami rin itong napapansin sa kanya. You changed, Crystal. You've changed. A lot. Naaalala niya saad nito nang minsan ay inaya siya nitong kumain sa labas. Kinabahan siya sa sinabing iyon ng nobya. Ngunit hindi niya iyon ipinahalata. And just like what she always does, iniba na naman niya ang usapan. Mabuti na lamang at hindi na nagtanong pa uli si Amy. Hindi na rin niya gaanong nakakausap si Darius magmula ng araw na yon. Ang totoo ay miss na niya ito. Tumatawag naman ito sa kanya. But just hearing Darius' voice is not enough upang mapawi ang pagkamis niya rito. She already apologized to him dahil sa ginawa niyang pagpapakilala rito kay Amy. At naintindihan naman siya ng binata. Hindi pa rin ito nakakadalaw sa kanyang mga magulang sapagkat naging abala ito sa sarili nitong kumpanya. At ito rin ang pansamantalang nag-aasikaso ng kanilang kumpanya. Which she is very thankful of dahil wala naman siyang alam sa pamamahala ng kumpanya. And here she is right now, on her way to her parents' private room. It was her who decided na iisang pribadong kwarto lamang ang kunin para sa kanyang mga magulang. Kagagaling niya lamang sa cafeteria ng ospital. Malapit na siyang makarating sa kwarto ng kanyang mga magulang nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Darius. I am in your parents' room. They're both awake now. Iyon ang nakasaad sa mensaheng ipinadala ni Darius. Her heart almost jumped out in excitement nang mabasa ang mensaheng ipinadala nito. Her parents are finally awake and she's now going to see Darius. Kaya naman halos tumakbo na siya patungo sa kwarto ng kanyang mga magulang. Nang makarating siya ay mabilis niyang binuksan ang pinto at kaagad na nangilid ang kanyang mga luha nang makita ang mga magulang na gising na at kapwa nakaupo. Nanginginig siyang lumakad papasok ng kwarto. She can take her eyes off of her parents.
Ngunit nang ilang hakbang na lamang ang layo niya sa mga magulang, ay tumigil na siya sa paghakbang. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa kanyang mga magulang. Ni hindi na nga niya binigyan ng pansin si Darius na nasa gilid lamang ng kwarto at mataman lamang na nakatitig sa kanya. Mommy? Daddy? Nanginginig ang mga labi na sambit niya. Ngumiti ang kanyang ina at katulad niya ay nangingilid din ang mga luha nito. Inilahad nito ang isang kamay nito at sinambit ang kanyang pangalan. Crystal, anak. And with that ay tuluyan ang bumagsak ang kanyang mga luha as she walked towards her mother. Nang makalapit sa inay, mahigpit niya itong niyakap habang umiiyak. I'm sorry, Mommy. I'm sorry. It was all my fault. Kung hindi sana ako naglayas, hindi niyo sana ako hahanapin. Hindi sana kayo maaaksidente. It was all my fault. I'm sorry, Mommy. I'm really sorry. She said while crying. Ang kanyang muka ay nakasubsob sa leeg ng kanyang ina. Marahan na hinagod ng kanyang ina ang kanyang likod. Wari pinapatahan siya. Shh, tahan na anak. Hindi mo kasalanan ang nangyari. It was an accident. Walang may gustong mangyari yon. Besides, we're now okay. Maayos na ang kalagayan namin ng daddy mo. So hush now. Her mom softly told her, then gently pushed her. Saka nito ikinulong ang kanyang mukha gamit ang mga palad nito. Stop crying now, princess. Asan ang matapang na Crystal na kilala namin? Yung hindi basta-bastang umiiyak dahil nga sabi niya, mga babae lang ang mabilis umiyak at hindi daw siya babae. Pagpapatuloy nito, that somehow made her laugh. Humiwalay siya sa ina saka tiningala ito. Mami naman, nakangiting reklamo niya as she wiped her tears away. Ngunit ang kanyang atensyon ay napunta sa kanyang ama na nasa katabing kama na hinihigaan ng kanyang ina. Nang bigla itong magsalita. Kami ang dapat humingi ng tawad sa iyo, anak. Anito habang nakatungo at may malungkot na ngiti sa mga labi. Dad, patawad kung hindi kami naging mabuting magulang sa iyo. Lalong-lalo na ako. Patawad kung mas inuuna namin ang trabaho at mas iniisip pa namin ang kung anong sasabihin ng ibang tao kesa sa kung ano ang mararamdaman mo. Patawad kung hindi ka namin inintindi. Patawad kung hindi ka man lang namin nagawang tanungin kung ano ang gusto mo. Patawad kung hindi ko man lang inisip kung ano ang gusto mo at kung ano ang makakapagpasaya sa'yo. Kaya ngayon, gusto naming makabawi sa'yo. Her father finally looked at her. Sinalubong nito ang kanyang mga mata. Saka ito nagpatuloy sa pagsasalita. Simula ngayon, pinapangako namin na hahayaan ka na namin na magdesisyon para sa sarili mo. Hindi ka na namin pipilitin pang gawin ang mga bagay na ayaw mo. And about the wedding, huminga muna ito ng malalim bago nagpatuloy. Kung ayaw mo talagang magpakasal kay Dave, ay hindi ka na namin pipilitin pa. Kung si Amy talaga ang mahal mo, hahayaan at susuportahan na namin kayo sa relasyon niyong dalawa. Gusto kong maging masaya ka, anak. Kaya hahayaan na kitang magdesisyon para sa sarili mo. Kay Darius naman ito bumaling. I deeply apologize, Dave. Ngunit simula ngayon ay mas uunahin ko na ang kaligayahan ng anak ko. Siya na ang magdedesisyon kung matutuloy ba ang kasal. At kung ano man ang maging desisyon niya ay iyon ang susundin namin. Daddy, hindi makapaniwalang sambit ni Crystal. Pakiramdam niya ibubuhos na naman ang luha niya dahil sa labis na kasiyahan. Hindi niya inakalang darating ang araw na ito. Ang araw na kung saan tuluyan na siyang matatanggap ng kanyang mga magulang. Ang akala niya ay habang buhay na siyang magiging sunod-sunuran sa kanyang mga magulang. Ang akala niya ay hanggang sa panaginip na lamang ito mangyayari. But it is now happening. And happy is an understatement to describe what she's feeling right now. Nang magsalita si Darius ay saka lamang niya naibaling ang tingin rito. Nagkasalubong ang kanilang mga tingin. He gave her a gentle smile. Then he looked back at her father. I understand, Mr. Simon. Kung ano man ang magiging desisyon ng anak niyo ay igagalang ko. Saad nito. Maraming salamat, iho. Nakangiting sagot naman ng kanyang ama. Lumayo na siya sa kanyang ina at nilapitan ng kanyang ama. Umupo siya sa gilid ng kama.
na kinahihigaan nito at ginagapang isang kamay nito. She looked at her father's eyes. Dad, hindi po kayo naging masamang magulang sa akin. Maaaring may mga naging pagkukulang kayo o mga pagkakamali. But that doesn't mean that you are not a good father to me. Kagaya nga po ng sinabi niyo noong bago ako maglayas. Gusto niyo lang na mapabuti ako. Humigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ng ama. You and mommy have given me everything. Sobra-sobra pa nga kung tutuusin. I admit minsan naiinis ako. Nagtatampo at nalulungkot kasi palagi akong busy. Kasi pakiramdam ko hindi ako mahalaga sa inyo. Ngunit ni minsan ay hindi ko inisip na masama kayong magulang. Naiintindihan ko kayo. Para din naman sa akin ang ginagawa nyo, di ba? If there is someone who should be apologizing, it's me.